Maaring sabihin ni Clark na hindi ko pipirmahan ang kontratang iyon, ang marriage license, at magkakaroon sila ng ibang tao. Walang hadlang para lagdan ito, ngunit napunta siya sa kulungan tungkol doon. Umabot ba ito sa buong mundo? Tiyak na naapektuhan nito ang maraming nabanggit na negosyo at ang mga paniderya at iba't ibang kumpanya. Ngunit kung titingnan mo ang mga mapa nito, ito ay mula sa ating mundo, sa data. Ang mga pulang lugar ay ang mga lugar na may mga batas laban sa mga karapatan at pagkakapantay-pantay ng LGBT. Samantalang ang asul at berde ay nasa direksyon ng pagtanggap ng LGBT equality. Para makita mo, tiyak na mas malaki ang lugar kaysa ang issue ng Sabat. Ngunit hindi pa rin ito sa pangbuong mundo. Paano naman ang ikatlong pagsubok na napagmasdan natin ngayon? Yung dalawa, pero ngayon meron na tayong huli. Sa dami ng halimaw, paano ito maihahambing sa mga tuntunin ng kung gaano ito kalawak na suportado ng mga bansa? At narito ang isang katulad na mapa din mula sa ating mundo sa data, at ito ay nagpapakita ng mga pagbabakuna bilang isang role ng kulay. Sa Afrika, wala silang kasing dami, at ito ay maputlang berde, pero lahat sila laging berde. Humigit o kumulang, lahat sila meron. Lahat sila ay nabakunahan. Walang isang bansa kahit saan man na nag-abstain. Ang buong mundo ay kasama dito. At ito ang gusto nating ipakita mula sa isang maliit na punto. Hindi lahat ng tao ay kasama sa mas malaking pagsubok. Buong mundo tulad nito, eksakto, mahusay at ang kinakatawan ng larawan sa Daniel 3. Alin sa tatlong iyon? Tumuturo ba ito sa isang maliit na bahagi lamang ng isang maliit na lalawigan ng Babylon, o ito ay ang probinsya na magkasama, ito ay ang buong kaharian ng Babylonia? Kaya kung titingnan natin ngayon sa makahulang kahulugan, ang buong kaharian ng Babylon ay ang buong mundo. So ito ay akma, kung saan akma sa halimbawang iyon sa Daniel Kabanata 3. Ngayon, ang tatlong Hebreyo ay inilagay sa nagniningas na hurno dahil tumanggi silang yumukod doon sa larawan ni Nabucodonosor, at nakikita natin ang isang pugon sa langit. At ito ay naugnay sa isang tiyak na taludtod. Sa konteksto ng pag-aani, napag-usapan natin ito ng maraming linggo nung nakaraan. Ito ang anghel na lumabas sa altar. Makikita mo sa langit, ito ay dumadaan sa pugon. Oo, napupunta ito kahit sa tatlong lugar. Ang lugar na ito, dito ay isang eskultura. Dito, ang teksto ng ani na ito ay isang paglalarawan ng isang kaganapan, at nakikita mo sa langit. Kabilang sa mga teksto ng ani, may isa na tumitingin sa lupa. Kung sino lang ang tumitingin sa lupa, ito ay nagmula sa templo at dumaan dito. At sinusuri ang mga bunga. Oo, ang mga ubas ba talaga ang anihin? Oo, kaya nag-check siya dito. Gaya ng madalas nating sinabi, dito ay ang DNA. Dahil siya si Kristo sa krus. Dugo at tubig ang lumipad mula kay Jesus, mula sa tagiliran. Kaya ano itong nakakakilabot na nilalang na ito na kumakatawan kay Satanas? Anong ginagawa niya? Lumilis siya sa normal na daloy ng dugo at hinawakan niya ito sa tagiliran niya. Ito ang issue sa pagbabakuna. Ito ay nagpapakita ng pagbabago ng DNA. Higit sa lahat, nakikita sa kanan ng dugo. Kaya ito ang export. Tingnan kung ano ang mangyayari sa lupa sa particular na kaso na ito. Kailangan niyang sabihin ng mabuti. Ang buong mundo ay naapektuhan ng bagay. Pagkatapos, habang nakikita natin ang landas, pagkatapos ito ay dumating. At ito ay isang idolo, isang imahe tulad ng numero. Ang imahe, ang bagay sa kasal, ang isyu ng homosexual, ang isyu ng LGBT. Sinuri din niya ang isang ito na para sa mahusay
na ani. Sino ang para sa pag-aani ng damo? Paano nagdesisyon ang mga tao? At syempre ito ay bumabalik at nariyan ang furnace na pinag-uusapan natin sa Daniel 3 eksakto. Ito ay isang chemical na pugon kung saan babaguhin nila ang kabuuan ng isang bagay. Sinusubukang gumawa ng ginto mula dito. Sa makatwid, mayroong gintong rebulto, eksaktong gumagawa ng ginto. Siyempre, ang Big Pharma isa ring industriya ng paggawa ng ginto. Ganap, ngunit ang kawili-wiling bagay, pagkatapos na makita ang anghel na ito ay sumigaw sa taong may kalasag, siyempre sa pisikal na anyo ni Hesukristo, nag-aani siya sa lupa. Maaring magandang damo o isang masamang ubas. Kapansin-pansing bagay ay ang espor pupunta sa wine press. Dito mismo pagkatapos ng ika-27 o ika-28 ng Mayo, direktang doon na kung saan mangyayari ang pag-yurak sa makatwid. Sa pagkakataong ito ay napakahalaga dahil sa pugon ay konektado sa tatlong lalaking nakatayong tapat. Tungkol ito sa pagsubok na pinagdaanan nila. Ang tatlong ito ay si Hananiah, Mishael at Azariah. Yun ang kanilang pangalang Hebreo. Pagkatapos, hindi kailan maaaring baguhin ang kanilang pangalang Hebreo. Subalit ang pangalan nila ay kumakatawan sa pagkatao ng isang tao. Kaya sa konteksto, tatlong karakter ang ating pag-uusapan. Nagtiis at pinalaya mula sa paglilitis. Tingnan natin ang kanilang mga pangalan at may maunawaan tayo kung paano ito naugnay sa mga pagsubok. Ang ibig sabihin ng Hananiah ay mapagbiyaya si Yahweh. Si Yahweh ay naging mapagbiyaya. Kaya kung isipin natin iyon sa konteksto ng tatlong pagsubok na ito, unang pagsubok ay ang Sabbath test noong 1880s. At iyon ay noong si Alonzo T. Nagsalita si Jones sa Kongreso at hindi nila nilagdaan ang bill. Kaya hindi pumasa. Ang Yahweh na iyon ay mapagbiyaya. Hindi ito pumasa, hindi nagtagumpay. Kaya kinakatawan ni Hananiah ang may karakter. Sa oras na iyon upang makayanan ang pagsubok na iyon. Ang ibig sabihin ng Mishael ay kung sino ang Diyos o ang katulad ng Diyos. Ito ay paghahambing sa Diyos. Halos kapareho ni Michael na may katulad na kahulugan. Kung sino ang katulad ng Diyos, maaari itong maging isang katanungan o isang pahayag na gaya ng Diyos o isang katulad ng Diyos. At iyon ang dahilan kung bakit Michael ay isa pang pangalan para kay Jesus, isa ibang papel dahil iyon ang katulad ng Diyos. Ngunit ano ang kaalaman nito sa susunod na pagsubok? Ano ang susunod na teksto sa larawan? Ito ay tungkol sa imahe. Ito ay isang kaibahan sa pagitan ng sinasabi ng Genesis. Ginawa ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Lalaki at babae, nilikha niya ang mga ito sa kanyang sariling larawan. Kaya nakikita natin ito tungkol sa kung sino ang katulad ng Diyos na nasa kanyang larawan. Ito ba ang gay marriage na nasa larawan ng Diyos o ito ba ang kanyang Edenic marriage? Kaya iyon ang pagsubok. Ang mga nakakaunawa kung ano ang Diyos, ginagalang nila ang pagkakasunod ng paglikha. Ganyan ang karakter nila ni Mishael. Ang pangatlo ay si Azarias. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay tinulungan ni Yahweh o si Yahweh ang aking tulong. At ito ay naugnay sa huli. Ang huling pagsubok sa kasalukuyang pagsubok, sino ang ating saklolo?
nabasa na natin si Michael. Nanindigan si Michael para sa pagpapalaya ng kanyang bayan upang iligtas ang kanyang bayan. Itong dakilang panahon ng kapighatian, alam nating lahat mula sa kapighatiang iyon, isa lang ang makakatulong. Si Jesus lamang. Ito ang makakatulong. Ito ay maging pagsubok sa buong mundo. Dapat nating asahan, hindi ito maliit.